As each one of us, muli mga kapatid na tayo pong lahat ay tatayo. Praise the Lord as I begin to give you the word of God, mga kapatid, in praise the Lord, Isaiah 55, 1 to 3. Praise the Lord. Ang salita po ng Panginoon at ating dadalhin ngayon sa umagang ito, mga kapatid, ay if I admonish everyone, mga kapatid, na makinig po tayong mabuti because I will speak in a metamorphosis sentences or words, mga kapatid, which means mga imaginary characters or expression. Amen? Symbolical things about heaven, mga kapatid. Come, sabi po ng Isaiah 55, 1 to 3, come, all you who are thirsty. Praise the Lord. NIV, please. Yan. King James yan. Yan. Come, all you who are thirsty, come to the waters. And you who have no money. Sino rito mga walang pera? Hindi ako naniniwala. Kahit piso naman meron. Kung makaamin kayo Basta pera pinag-uusapan Huwag kayong mag-alala kasi ganun din ako. Same. Sabi po mga kapatid, and you who have no money, come, buy and eat. Take note mga kapatid, pinabibili tayo pero sabi niya, wala tayong pera. But wine and milk without money and without cost. Grabe, di ba mga kapatid? Verse 2, sabi niya, why spend money on what is not bread? And your labor of what does not satisfy. Bakit tayo mga kapatid gagastos sa mga pagkain? Mga kapatid na hindi naman, di ba? Praise the Lord, hindi na makapagpapasaya sa atin. Listen. Sabi mga kapatid, listen to me and eat what is good and you will delight in the riches of fear. Verse 3. Give ear and come to me. Pangatlong beses nang binabanggit mga kapatid ng Panginoon. Listen that you may live and I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promise to David. Praise the Lord. Let's pray mga kapatid. Salamat Panginoon sa umagang ito. Sa iyong biyaya ng pag-iingat, kahabagan, pagpapala at ng iyong mga salita sa mga oras na ito na dadalhin po ng inyong lingkod. Basbasan niyo po kami Panginoon. Patuloy na i-open ang aming mga spiritual na mga mata upang maunawaan namin ang nais mong iparating mula sa iyong mga salita. Minsan ka pang magpala, Panginoon, hallelujah, ng kaunawaang nagmumula sa kalangitan. Wisdom that comes from you, Lord, hallelujah, as we begin to search your word with all our heart, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, and we declare your goodness upon the midst of your people. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Let me speak with you in Isaiah 55, the currency of heaven. You may be seated mga kapatid. Kamayan natin ang ating mga katabi. Let's say hi and hello. Amen. So, kanina mga kapatid, habang binabasa natin, wow, ang yaman naman ng illustration ko dyan. May corona talaga. The currency of heaven, mga kapatid, in Isaiah 55, 1 to 3 is, alam naman natin ngayon, kahit saan tayo lumingon, kapag may bagay tayong gusto, kailangan natin ng pera. Diba? Pupunta tayo sa school, anong kailangan natin? Pamasahe. Pera. Diba? Mga kapatid, kailangan nating mag-work at kikita tayo ng pera, pero kailangan muna nating, di ba, pumasok. Kailangan ulit natin, mga kapatid, sa bawat lingon mo, sa bawat kilos mo, sabi nga ng nanay natin, di ba, everything operates with money. So if you want food, if you want clothes,
If you want, mga kapatid, ng matitirhan, anything, mga kapatid, we need to buy them. Amen? Kahit pa sabihin natin, mga kapatid, na nagpapalibre tayo, di kawawa naman yung naglilibre, di ba? Pera pa rin, mga kapatid, di ba? So, anything, mga kapatid, na lumingon ka lang, kailangan kumakain ka, masaya ka nang nag-e-enjoy sa pagkain mo, bigla mong nagustuhan na magkaroon ng sausawan. Kailangan mo ng patis, ng suka, ng toyo. So, kailangan mo bumili, mga kapatid. So, everything, mga kapatid, so, kailangan daw natin ng pera. But in Isaiah 55 represents or presents a different kind of economy. Diba? Ibang klase, mga kapatid, yung God's economy. Yung God's market, mga kapatid, sabi po, where the currency of heaven is not money. Hindi pera, mga kapatid, but faith, grace, and obedience. Isaiah 55 verse 1 to 3 is the invitation to buy from heaven. So, kailangan natin, Sister Franz, niloloko mo ba kami? Di ba sa langit, wala nang beer? Akala ko, idudugtong nyo yun eh. Ako na tuloy nagdugtong, di ba? Di ba sa langit, hindi na kailangan bumili? But sabi ko nga, mga kapatid, I will speak to you with a metaphorical, amen? Or metamorphosis, mga kapatid, which means, I will create a vivid imaginary characters or expression or symbols with a complex idea for you to be able, for us to be able to reflect, mga kapatid, in our spiritual truth. Okay? Mga kapatid, rather than a literal na money, mga kapatid. So, we are the children of God, people of God, mga kapatid. He is calling us to come. Amen. And receive His blessing. His blessings, mga kapatid, are free. But, sabi dito, mga kapatid, sa kanyang mga salita, it refers to a concept of buying. Means, mga kapatid, it represents the idea of receiving God's gift, which is the grace and mercy and salvation, which are not purchased with money or material wealth. Pansinin niyo, mga kapatid, medyo magkakaroon kayo ng konting conflict habang nakikipag-usap kayo sa akin sa umagang ito. Kasi kanina sabi natin, kailangan natin ng pera. Pero ngayon sabi natin, libre. Diba, mga kapatid? So, iniisip natin, ano ba talaga, Sister Franz? So, we must understand buying from heaven. So, kapag sinabi natin na buying from heaven, mga kapatid, is there is a spiritual thirst and hunger. Mapapansin natin sa Bible, mga kapatid, may mga salita tayo ng Panginoon na mababasa represent with food, honey, bread, diba, mga kapatid? Pero those are symbolical, mga kapatid. So, buying here is not about purchasing physical goods, but about addressing spiritual needs. Mga kapatid, hindi to physical but spiritual needs. People are invited to come and receive sustenance for their souls. So ano yung water? Sabi kanina sa verse 1, mga kapatid, water is salvation or eternal life. Amen? Wine represents the Holy Spirit. Amen? So kapag sinabi niya na hali kayo, kumain kayo, uminom kayo, kailangan nyo ng water, ng wine, and milk is the Word of God, or God's Word, mga kapatid, which are symbols of nourishment and satisfaction that we may found in our God, mga kapatid. So, wag nating mamimisinterpret na, ay, di ba, ang kaligtasan libre. Amen? Pero, kailangan natin ng pagsunod. Kailangan natin ng pananampalataya, mga kapatid. So those are the things that we need to buy from God. This is not something that we bought with money, but it is freely given by God to those who seek it, mga kapatid. Kaya yung mga naghahanap, amen, napakaganda ng devotion ni Nanay. Sabi niya kanina, ask and it shall be given. Seek and you will find. Diba, mga kapatid? So, doon pa lang makikita natin, mga kapatid, na we need to act. Amen. On our behalf, patungkol po sa kaligtasan na nais nating makuha sa ating pong Panginoon. Amen. So sabi, mga kapatid, dito sa verse 1, no cost yet priceless, mga kapatid.
hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Amen. Amen. Ang bibigay ng Panginoon. Especially His invitation. Sino narito ang naimbitahan sa isang malaking hotel? Gatherings, company gatherings, di ba? Sino narito mga kapatid yung naka-attend ng malalaking seminars with invitations in their emails, di ba? Napaka-sarap mga kapatid na maimbitahan. Pero ang sabi mga kapatid, yung invitation galing sa nagbigay ng gift. Amen? Which is galing sa atin pong Panginoon. Amen? Yung gift na yon ng blessings, mga kapatid, is you don't need to have money, and it is without cost. Despite of the lack of our money or of a money transaction about this, mga kapatid, God offers a more valuable than anything money can buy. Amen? Hindi kayang tumbasan ng pera ang iniaalok ng Diyos. Amen? Ano yan? Kaligtasan, mga kapatid. Hindi kayang tumbasan yan ng pera. Amen? Buhay ng Diyos ang kapalit niyan, mga kapatid. Dugo ng Diyos ang ibinubo niya para sa atin to give us the salvation, mga kapatid. Praise the Lord. Amen? So, hindi ito, mga kapatid, this highlights of grace and generosity of God who gives freely what people truly need are the peace, joy, and spiritual life. Kaya kung tayo mga kapatid ay naririto, naglilingkod sa Panginoon, hallelujah, napakapalad po nating mga tao, mga kapatid. Mapapalad tayong mga anak ng Diyos, amen? Naglilingkod tayo sa hari, mga kapatid, na hindi nagpapabayad, amen? Praise the Lord, hindi mo kailangan ng pera, mga kapatid, para bigyan kanya ng kaligtasan. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya. Amen? Kailangan mo lang lumapit sa Kanya, mga kapatid. Magpakumbaba sa Kanyang harapan. Amen? Aminin na tayo ay makasalanan, mga kapatid. Humingi ng kapatawaran sa Kanya. At malaya niya tayong pagkakalooban ng kaligtasan, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. And it is a contrast of empty pursuits. Pansinin niyo, mga kapatid. Maraming panahon tayong nagtatrabaho. Sino rito ang may trabaho? Kami rin may trabaho kami. Pakaakala niyo lang. Mga nanay, di ba? Full-time housewife tayo. Makipagpalit kayo sa nagwo-work, ayaw nila. Di ba? Overtime pa eh. Ayaw daw ni Gian. Ayaw niyang maglaba, ayaw niya magluto, ayaw niya maghatid ng bata, mga kapatid. So, di ba mga kapatid, kahit ilang taon na tayong nagtatrabaho, aminin nyo. I also work, mga kapatid. Naranasan ko rin namang mag-work, mga kapatid, sa secular. Amen? Pero hindi matutumbasan nun, mga kapatid, yung paglilingkod na ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Hindi ko po minamaliit yung mga nagwo-work. Yung mga kumikita, mga kapatid, to provide for their families. But I want to tell you today, mga kapatid, in this early morning, listen to me, mga kapatid, na hindi po yan matutumbasan ng kaligtasang iniaalok ng Panginoon sa atin. Amen? Yung biyaya, mga kapatid, araw-araw na binibigay ng Diyos, lagi ritong may nagpapatotoo, salamat sa Diyos, pre-protectionan ako, salamat sa Diyos, hindi ako na-disgrasya, salamat sa Diyos, araw-araw may supply ako ng Panginoon. Yung mga salitang yon, mga kapatid, ay kaligayahan ng Diyos na marinig mula sa atin na binigyan niya ng kaligtasan, mga kapatid, kung saan, hallelujah, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Kaya ako nagtataka, mga kapatid, bakit napakahirap sa tao na tanggapin ang kaligtasang iniaalok ng libre ng Panginoon. Amen? Palaging sinasabi ng pastor natin dito, wala ka namang ibang gagawin. Amen? Mag-yes ka lang sa Panginoon. Amen? Amen? Sabihin natin, yes, Lord! Yes, Lord! Praise the Lord. God bless you all na tumanggap sa Panginoon. So, sabi dito, mga kapatid, why spend money and what not is bread? Amen? And your labor on what does not satisfy. Hallelujah. Alam ko, mga kapatid, na masaya tayo kapag kumikita tayo ng pera. Tama ba? Ay naku, wala na yatang sasaya habang ginagastos mo yung unang sahod mo. Sahod were na yun, dito na mi. Di ba? Wala yatang kasing saya, mga kapatid, kapag naranasan mong mag-abot ng pangdagdag na gastos sa iyong mga parents. Amen. Wala yatang sasaya na makapagbigay man lamang ng karagdagang baon sa iyong mga kapatid. Amen. So,
hindi ko po yan minamaliit, mga kapatid. Hindi ko po yan dinidisregard. But the book, mga kapatid, of Isaiah speak to us today with the wisdom that, hallelujah, na minsan, mga kapatid, there are material gain, that material, mga kapatid, pursuit that we take, mga kapatid, on our part. Pinipilit natin magkatrabaho, mga kapatid. Nung nagkatrabaho tayo, nahirapan na tayong maglingkod sa Panginoon. Tama ba? Sino nakaranas dito, mga kapatid, na nung nagkatrabaho, nahirapan ng maglingkod sa Panginoon? 'Di ba? Yung pray ng pray, Pastor, paki-pray mo po ako. Parang awa mo na nakikita sa prayer, sa Bible study, sa fasting. Kulang na lang tumira sa simbahan. Pero nung nagkatrabaho, mga kapatid, tumira na raw sa trabaho. Hindi po ako nagsabi nun. Praise the Lord, mga kapatid. Hindi po natin, again, we do not, mga kapatid, tell this to you para iwanan nyo po yung trabaho nyo. Para sabihin nyo na, ay mali pala yung ginawa ko. Hindi po maling mag-provide para sa pamilya. Amen? Family first. Alam nyo naman po, mga kapatid, that we are pro-family, mga kapatid. It's fine, mga kapatid. It's okay na magtrabaho tayo para sa pamilya natin. It's okay also, mga kapatid, to provide for ourselves and for our needs, mga kapatid. But pursuing materials, mga kapatid, or temporary things that cannot satisfy the deepest needs of soul, mga kapatid, is not good. Amen? Kung kapalit na nito, mga kapatid, amen, ay paglaho ng paglilingkod natin sa Panginoon at pagbabaw ng pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi po, mga kapatid, this is not good. People often spend their time, energy, and resources on the things that ultimately do not bring lasting fulfillment. Ganyan ang tao short term. Ganon na rin yun, Sister Rhea. Short-tempered. Maiksi Kahit saan maiksi. Pansinin nyo, mga kapatid, trending ngayon, ang madali ngayon na mga relationship ay naglalas na lamang ng 2 years, 3 years, 7 years. Grabe naman kayo, may 1 month talaga. Sa kanta lang yun, kuya. Ikaw talaga. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. So, mga kapatid, hindi naman natin sila masisisi o hindi naman natin saklaw ang kanilang mga buhay, mga kapatid. But if you will only, mga kapatid, reflect on the things that is happening, mga kapatid, on us, sa atin pong paligid, mga kapatid, paiksi na ng paiksi, mga kapatid, ang satisfaction and contentment ng isang tao. Amen? Hindi na sila nakabase, mga kapatid, doon sa lasting fulfillment. But only to the temporary, mga kapatid, and short-term fulfillment, mga kapatid. Basta masaya na sila sa isang araw, 2 araw, 1 linggo, mga kapatid, okay na sila doon, basta bukas, mga kapatid, hihingi ulit sila ng kasiyahan sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, He is inviting all of us to turn away from this fertile pursuit and receive from Him what is truly satisfying. Hallelujah. Those that satisfies our soul, mga kapatid. Amen? Yung paglilingkod natin, huwag nating babawan, kundi laliman natin, mga kapatid. Yung dalo natin sa gawain ng Panginoon, huwag nating lagyan ng excuses, mga kapatid. Amen? At ng mga reasons, but bagkos, mga kapatid, gawin natin ang lahat ng mga bagay para maglingkod ng merong pananampalataya. Amen? And faithfulness sa atin pong Panginoon. Amen? Huwag po nating hayaan na ang hinahabol natin is yung panandaliang kasiyahan. Siguro ngayon masaya tayo sa ginagawa natin. Pero pansinin nyo, bukas bored ka na. Amen? Meron pong ganyan, mga kapatid. Ang sabi nga, mga kapatid, sorry to use the testimony of Sister Jasmine. Sabi niya, I feel emptiness. I feel lonely. Sabi niya, gusto ko, naglakad akong mag-isa.
Amen? Meron siyang emptiness na nararamdaman. Tama ba mga kapatid? Nararanasan natin yan. Aminin natin mga kapatid, lahat tayo dumaraan sa anxiety na bakit ganun yung pakiramdam ko. Amen? Na meron akong bagay pero hindi ko maintindihan. Gusto kong sabihin sa'yo sa umagang ito kapatid, kinakausap ka ng Diyos. Ang kaluluwa mo ay naghahangad sa Diyos mga kapatid to fulfill Him mga kapatid at gawin kanyang buo sa kanyang harapan. Amen? Mayroong kulang. Meron tayong hinahanap mga kapatid pero hindi natin maintindihan. Ang iniisip lang natin, kailangan nito, kailangan nun, kailangan ko niyan, gusto ko niyan. Pero hindi natin nalalaman mga kapatid na yung kaluluwa po natin yung sumisigaw sa Panginoon. Yun ang kailangan nating ma-fulfill mga kapatid. Yun ang kailangan nating mapuno. Amen. Praise the Lord. So let us forget those mga kapatid, pursuits and receive from Him. Let us accept His invitation, mga kapatid. Tanggapin natin ang imbitasyon ng Panginoon sa atin. Listening and responding. Sabi po, to buy from heaven, mga kapatid, involves response to God. Palagi po yung tinuturo sa atin ng ating pastor, mga kapatid. Kahit gano'n na karami ang itinuturo natin dito, ipinipreach natin dito, ini-encourage natin dito na salita ng Panginoon. Pero kung hindi tayo makikinig, mga kapatid, hindi tayo a-action at hindi natin gagawin with our faith, mga kapatid. Amen. We are not recognizing that God can provide for our souls. Amen. Kailangan natin umaksyon mga kapatid. Kahit gaano karaming words of encouragement about the power of prayer, unless you pray, you will not experience it. Amen. Kahit gaano karami mga kapatid, encouragement ng pagpapala, amen, ng blessing about tithes and offering, if you will not give yours, mga kapatid, hindi mo tatanggapin ang pagpapalang dapat ay para sa iyo. Amen? Kaya kahit gaano mga kapatid, ang ating naririnig sa simbahan na salita ng Diyos, if we will not respond, amen? If we will not act, mga kapatid, we will not receive anything from God, mga kapatid. Huwag nating sisihin ng Diyos, mga kapatid, amen? Bakit wala tayo nito? Bakit wala tayo niyan, mga kapatid? Sapagkat hindi natin inaaksyonan ang ating pananampalataya, amen? Praise the Lord. Humakbang ka, kapatid. Amen. Iabot mo ang iyong mga kamay, mga kapatid. Hallelujah. Buksan mo ang iyong bibig, mga kapatid. Amen. Tumugon tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Let us act on our faith, mga kapatid. Let us respond to God, mga kapatid. Let us be involved. Amen. Sa gawain ng Panginoon. Amen. Maraming beses tayo nag-a-announce, mga kapatid. Praise the Lord. Pero iinlan lang ang nagre-response, mga kapatid. Amen? Sa gawain ng Panginoon. So, let us listen and respond, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Yung anak mo, pag tawag ka ng tawag, ang sarap. Alam niya na mga nanay, kahit ganun tawag mo, pero pag sila tumawag, Ma! Ma, ano ba? Sasabihin ka ba? Wala. Pero ang pinakaman nakakatakot, Te! Te! Di ba? Kuya! Di ba, mga kapatid? Praise the Lord. Di ba? Pag sila yung tumatawag, pag tayo yung tumatawag, mga kapatid, ang galing-galing natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Gusto natin ang sagot ng Panginoon agad. Gusto natin yung tugon agad ng Panginoon. Pero tayo, mga kapatid, never tayong umaksyon sa Panginoon. Amen? Sabi ni Lord, utos ng Panginoon to, mga kapatid. Alam niyo po ba na hindi lang ang pagbibigay ang iniutos ng Diyos? Sabi ni Brother Gander kagahapon sa fasting, Luke 18:1, if I'm not mistaken, men ought always to pray. So, hindi lamang ang pagbibigay ang iniutos ng Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Iniutos din na ng Panginoon ang pananalangin. So, pag hindi tayo nagpe-pray, lumalabag tayo sa utos ng Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Hindi lang pala
pagbibigay yung nilalabag natin, pati pa rin pananalangin. Hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid. I am just telling you this, that we need to listen and respond, mga kapatid, to the word of the Lord. Amen? Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Sino naniniwala na kailangan natin ng actions? Mga kapatid, kailangan natin mag-seek sa Panginoon. Tanggapin natin, mga kapatid, ang iniaalok ng Diyos na libre. Hallelujah. Sabi niya, how to buy from heaven in a practical sense. Paano ba, Sister Franz, na bumili sa Diyos nang wala kang kailangan na money? Hindi mo kailangan ng kahit na ano para lumapit sa Panginoon. Seek God with humility. Just recognize your spiritual need and thirst for God's presence. Come to Him in prayer and seek Him and His forgiveness and guidance. So ano pang hinihintay natin, mga kapatid? Ilang beses na tayong tinawag. Wala po kayo dito sa church, mga kapatid. Wala po ako dito sa church kung hindi po tayo naimbitahan ng Diyos, mga kapatid. Anong ginagawa natin, mga kapatid, na aksyon para, mga kapatid, tanggapin natin ang invitation ng Panginoon? Sabi niya, i-recognize mo lang na kailangan mong Diyos. Sino rito may kailangan sa Panginoon? Ha? Praise the Lord. Sino may kailangan sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kailangan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Let us seek His forgiveness and guidance, mga kapatid. Ako, nininiwala ako, mga kapatid, meron ngayon sa umagang ito kinakausap ang Panginoon. Amen? Sino pa rito hindi nabautismuhan, mga kapatid? Kung hindi pa tayo nababautismuhan, mga kapatid, let's act on our faith. Ngayong umagang ito, iniimbitahan ka ng Diyos, mga kapatid. Kinakausap ka ng Diyos. Just recognize that you need the Lord, mga kapatid. And we need a spiritual, mga kapatid, fulfillment in God's presence. Accept God's offers of grace. Alam po ba natin na ang kaligtasan tinanggap natin ay biyaya sa Panginoon? Amen? Ito ay biyaya, mga kapatid. Kung hindi siguro tayo mahal ng Diyos, wala na tayong lahat dito. Amen? Sabi, trust in the grace of God, God's offer through Jesus Christ, understanding salvation, peace, and spiritual nourishment are free gifts and cannot be earned by works or wealth. Kahit siguro tumanda na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pa natin mababayaran, mga kapatid. Kung may bayad lang, mga kapatid, ang kaligtasan ng Panginoon, hindi natin kayang bayaran, mga kapatid, ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos. Amen? Kaya nga po siya yung bumaba, mga kapatid. Kaya nga po siya yung nagmanifesto sa laman. Amen. For us to be able to be saved, mga kapatid. Kapalit, mga kapatid, ng ating mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. So, prioritize eternal over temporary. O, mula ngayon, mga kapatid, sino rito in a relationship? Prioritize eternal over temporary. Huwag niyong iisipin agad pag nagka-boyfriend kayo at saka nagka-girlfriend kayo. Si Kuya Mark nagsabi nun. Diba? Good, mga kapatid, kung talagang kayo na hanggang huli. Diba? Pero, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, i-prioritize natin yung spirituality natin over material. Yun po yung point ko, mga kapatid. So, sabi dito, mga kapatid, shift our focus, amen, on what is, mga kapatid, lasting fulfillment found in our relationship with God. Kung meron kang relationship gayon, mga kapatid, mas fokusan mo yung relationship mo kay God. Amen? Praise the Lord? Amen? Pero minsan, mas importante pa yung relationship natin ngayon kaysa kay God Amen? Excuse me po, dadaan lang po, mga kapatid. Kapag sinabi, mga kapatid, ng ating mga boyfriend na wag na tayong sumama sa church, hindi tayo sasama. Pag sinabi ng mga kaibigan natin, mga kapatid, na okay lang, umabsent ka ng 1 linggo man lang, basta makasama ka naman namin. Amen? Sasama ka. Nakalimutan mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Yung Diyos na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Yung Diyos na nagbigay sa iyo ng trabaho. Yung Diyos, mga kapatid, amen, na nagbigay sa iyo ng relationship.
Nakalimutan natin mga kapatid yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. I-prioritize natin mga kapatid. Kaya nga priority. 'Di ba? Baka pwedeng ikamada natin yung priority na, amen po ba mga kapatid? Amen? I-priority natin mga kapatid ang ating Panginoon, yung relationship natin sa Diyos, mga kapatid, na nagligtas sa atin, mga kapatid, yung nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay na meron tayo, binigay ng Panginoon? Sino rito naniniwala? Itaas nga yung kamay, mga kapatid. Naniniwala po kayo kahit nakaliit-litang bagay sa buhay nyo, ibinigay ng Panginoon, mga kapatid. So, ibig sabihin, naniniwala din kayo na dapat nating i-prioritize ang relationship natin sa Panginoon. Amen. Narinig po yan ng Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Listen to God's Word. Let us engage with the Bible and let God promises shape our life. Huwag nating ipashape sa ibang tao yung life natin. Pwede po ba yun, mga kapatid? Lakas nun na. Thank you, brother. Di ba, mga kapatid, minsan kasi nabubuhay tayo sa sinasabi ng iba. Tama po ba? Minsan, nabubuhay tayo kung anong sasabihin ng kaibigan natin, ng nanay natin, mga kapatid. Pero yung sinasabi ng Bible para sa atin, hindi natin nare-recognize. Kaya natin hindi nare-recognize kasi hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Bakit hindi natin, mga kapatid, baguhin ngayon? Let us immerse ourselves in His truth and receive the nourishment and direction. Amen? Of the Lord, mga kapatid, sa ating buhay. So, buying from heaven is not about only accepting free gifts from God's grace and spiritual nourishment, but through our wealth, our effort, and through our faith, repentance, and listening to His invitation. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng alok ng Panginoon ng kaligtasan, tanggapin mo ito sa umagang ito, kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Come and receive God's blessing. Amen? Without cost. Ang sarap naman nun. Di ba masarap magpalibre? Di, totoo lang, mga kapatid. Ang sarap ng pagkain natin pag libre. Ang saya ng puso natin. Pero mas masarap din man libre. Ay, yung mga kausap ko, yung mga generous na tao. Saan mga generous na tao? Lakas ng boses ni Ate Carla. Di ba, mga kapatid? Sa totoo lang, mga kapatid, mas masarap po yung ikaw yung nanlilibre, mga kapatid. Amen. Palakpakan naman natin sila, pagpalain kayo lalo ng Panginoon. Praise the Lord. Yung namimigay ng bigas dyan. Baka naman. Di pa ako natatanong eh. Baka matanong din ako sakali, mga kapatid. So, sabi ng Panginoon, God's invitation is free. Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you have no money, come, buy and eat. God offers salvation, joy, spiritual nourishment that are free. You don't need to be rich, successful, or perfect. Sino na rito perfect? Ang perfect mo naman. Di ba, mga kapatid? Aminin nyo, lahat naman tayo rito, baliko. Sino rito baliko? Di ba, mga kapatid, minsan baliko ang ugali. yung sabi ni Sister Edna, nakaranas sila ng pagiging nandyalan ko lahat kahapon. Di ba? Yung kanina, ang sigla-sigla mo, mamaya, low bat na yung social, battery mo, di ba, mga kapatid? So, grabe, mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon. Amen? Grabe yung biyaya ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Everything costs something. Everything costs something. Amen? Grabe. Ang mahal magpaaral. Gusto mo magkaanak? Ang mahal magkaanak. Mga anak. Ang mahal, mga kapatid. Alam niyo ba na 9 months pa lang kayo na ipinagbubuntis ng mga nanay nyo, grabe na yung gastos namin. Kaya wag nyo kami sisingilin ng utang niyo sa amin. Baka magkakwentahan tayo dito.
Di ba mga kapatid? Sa totoo lang mga kapatid, everything costs something mga kapatid. Amen? Grabe ang mahal mga kapatid. But in God's kingdom, grace is free. Amen? Grace is free mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay libre. Jesus paid all the price for you and me mga kapatid. Sabi yan ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 mga kapatid. Amen? For by grace, mga kapatid, it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Hindi dahil mabait ka, maliligtas ka. Hindi dahil palalibre ka, kaya ka maliligtas. Yan ay bunga lamang mga kapatid ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Kaya mo yan nagagawa. It is because, amen, you are grateful for whatever you have received to the Lord, mga kapatid. Kaya ipagpatuloy mo yan, kapatid. Pero sinasabi ko sa iyo sa umagang ito, walang mabuting gawa, mga kapatid. Amen, ang makakarating sa langit kung hindi pananampalataya, mga kapatid, na tinanggap natin mula kay Kristo ng libre. Amen. Kaya bakit ang tagal mong tanggapin ang kaligtasang iniaalok sa'yo ng umaga kung libre ito, mga kapatid? Amen. This reminds us of Jesus' words, mga kapatid, in John 7:37. Let anyone who is thirsty come to me and drink. Amen? Sino man ang nauuhaw, sino man ang nagugutom, mga kapatid, sino man ang nangangailangan, ay lumapit lamang kay Kristo, mga kapatid, at malaya kayong tatanggap ng biyaya, mga kapatid, ng kahabagan, ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. You don't need to try to buy from God anything with your good works, mga kapatid. Amen? You don't have to brag the Lord, mga kapatid, or bribe the Lord, mga kapatid. Stop striving and simply receive His grace, mga kapatid. Hindi mo kailangan maging trying hard sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, worldly wealth cannot satisfy. Sabi ng verse 2, why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Again, mga kapatid, many of us chase money. Sino rito ang ayaw ng pera? Hindi ako. Gusto ko nun. Hindi ako yung pocketong tao. Gusto ko nun, mga kapatid. Sinong ayaw nun? O, diba? Wala. Kailangan natin nun, mga kapatid. But do not chase after money. Amen? Ay, kailangan ko mag-OT, Sister Franz. Okay lang naman, yung linggo, nandyan yan. Pero yung trabaho ko, yung OT ko, baka wala na sa susunod. Maniwala ka sa akin, kapatid. Hindi magtatagal, pati trabaho mo mawawala. Kapag hindi mo iniayos, mga kapatid, ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Do not chase after money, success, or material things, but they still feel empty. Believe me, mga kapatid, marami ng mayayaman, milyonaryo, bilyonaryo, ang nakikita nyo sa social media, they do not feel fulfilled, but empty inside. Sabi nila, mga kapatid, sa huling hantungan nila, sa huling buhay nila, sa huling hininga nila, tsaka lang nila nare-realize, ang buhay sa Panginoon, ang fulfillment ng buhay, mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Again, true fulfillment comes only from God. No amount money can buy peace, joy, and eternal life. Magkaiba po yung happiness and joy na ituro na ng ating Panginoon, ng ating pastor yan sa atin, mga kapatid, na ang joy of the Lord, mga kapatid, is our strength. Amen? Iba po yung binibigay na kasiyahan, amen, na fulfillment ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon mismo, Jesus said in Matthew 6:19-20, do not store up for yourselves treasures on earth, but stores up yourselves treasures in heaven. Yung mga bagay, mga kapatid, na hallelujah, akala natin hindi natin nakikita, hindi na importante.
yung pananampalataya, amen, yung joy, mga kapatid, yung peace. Anyway, magkakaroon naman ako niyan. Basta ang mahalaga, naghahanap buhay ako. Basta ang mahalaga, kumikita ako. Mali po, mga kapatid, na thinking yan. Amen? Investing our time, energy, money in things that truly matters, mga kapatid, will eventually fade away. Amen? But those things that we seek, mga kapatid, treasures in heaven, those will last forever. Until the day of the Lord, the day of the Lord, mga kapatid, na siya po'y babalik sa ating lahat, mga kapatid. Ano po ang hahanapin ng Panginoon sa atin pag siya'y bumalik? Pera mo ba? Trabaho mo ba? Hahanapin ba ng Panginoon, mga kapatid, yung relationship na meron ka? Amen? Ano po ang hahanapin ng Panginoon pagbalik niya, mga kapatid? Ano po yung hahanapin niya sa atin, mga kapatid? Amen? Sa pagtunog ng trompeta, sa pakakak, mga kapatid. Amen? Anong hahanapin niya, mga kapatid? Pananampalataya. Kung hindi tayo ngayon, mga kapatid, mananampalataya, magpapakatibay sa Panginoon, amen, lalaliman ang ating paglilingkod sa Panginoon, anong ihaharap natin sa Diyos pagbalik niya, mga kapatid? Amen? Ano pong ihaharap natin sa Kanya, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Huwag nating hayaan na mag-ipon tayo ng bagay na maaaring mawala sa buhay natin. Hindi masamang mag-ipon, mga kapatid. Pero kung ito naman, mga kapatid, ang makapaglalayo sa atin, amen, sa ating spirituality, sa ating buhay sa Panginoon, let's think about it, mga kapatid. God's Word is the true treasure. Amen. Kung tatalon po tayo sa verse 10 and 11 ng Isaiah, mga kapatid, 55, amen. Sabi niya, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desired. Mga kapatid, amen. Sabi niya, mga kapatid, the most valuable thing in the universe is God's word because it brings life transformation and eternal hope. Amen. Praise the Lord. Ang salita po ng Panginoon, mga kapatid, amen. Sabi nga, mga kapatid, all things will pass away. Amen. But not the word of the Lord, mga kapatid. It will stay forever. Amen. Para daw po yung ulan, mga kapatid, na kapag dumilig sa lupa, mayroong lalago. Amen. Pansin niyo ba, mga kapatid, sino rito mga taga-probinsya? Kapag umulan, kahit anong sulok ng bato, ng lupa, mga kapatid, may mag-grow kahit di ka nagtanim. Tama ba, mga kapatid? Kasi yan po ang salita ng Panginoon. It produces fruit in our lives when we receive it. Jesus, the living word, is the greatest gift God has given to this world. Kaya wag na wag po nating iwawala ang salita ng Panginoon. Amen? Wag po natin hayaan ma-void, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Sabi niya, my word will not come to me void. Amen? Hindi po yan babalik sa Panginoon ng walang gana, mga kapatid, or walang profit, mga kapatid. Amen? Magkaroon tayo ng interes sa salita ng Panginoon. Let us chase, mga kapatid, after the word of God. Amen? Bakit pag tayo papasok, mga kapatid, sa trabaho? Amen? Bawal? Bawal malate, tama ba? Meron pang time card, di ba? May time card, di ba, mga kapatid? Social na ngayon. Biometrics. Sorry. Sila pastor din pala. Biometrics, mga kapatid. Di ba? Mga kapatid. Bawal, di ba? Sa school, bawal ba malate? Ilang late bago considered absent? 3. Pero nakakailan na kayo? Umamin kayo, nakakailan na kayo. Mga kapatid, lagi ko to sinasabi sa mga anak ko. Mga kapatid, excuse me to use them, mga kapatid. Di ba, mga kapatid, sa school, bawal malate. Sa trabaho, bawal malate. Pag nagkikita kayo ng boyfriend at girlfriend niya, bawal malate. Tama ba, mga kapatid? Ang Pero pagdating sa gawain ng Diyos, lahat tayo late. Sinama ko na sarili ko, baka ituro niyo ako. Lahat tayo late, mga kapatid. Amen? Lahat tayo guilty rito. Sorry, mga kapatid. Lahat tayo late. Tama ba, mga kapatid?
Yung salita ng Panginoon, okay lang maghintay. Pero hindi ang trabaho mo. Amen? Yung salita ng Diyos, okay lang maghintay, pero hindi yung teacher mo. Mga kapatid, baguhin na natin yung ganitong ugali natin, mga kapatid. Let's have a paradigm shift, mga kapatid. Let's strive for this, mga kapatid, na ang dapat nating pakanasain, mga kapatid, ay ang buhay, mga kapatid, na makapagbibigay sa atin ng fulfillment. Amen? Yung hindi natin kailangan bayaran, pero ibinibigay sa atin, mga kapatid. Amen? Sa school, bago ka matuto, kailangan mo muna magbayad. Amen? Pero sa church, mga kapatid, kailangan mo lang dumalo. Kailangan mo lang umattend. You just have to sing with us. You just have to worship with us. You just have to read with us with the word of the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, I encourage you in this early morning, mga kapatid, huwag nating paghintayin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Gawin nating buhay ang salita ng Panginoon. Dahil, mga kapatid, hindi yung teacher mo yung makakasama sa heaven, mga kapatid. Hindi yun ang sasalubong sa'yo. Ang boss mo, mga kapatid, hindi sasalubong sa'yo, mga kapatid, sa langit, mga kapatid. Sinong sasalubong sa'yo, mga kapatid, sa heaven, mga kapatid? Ang Diyos na nagbigay sa'yo ng libreng kaligtasan. Amen! Siya yung magbibigay sa atin, mga kapatid, ng habang buhay, mga kapatid, na kaligtasan, mga kapatid. All we have to do is respond, mga kapatid. So I will ask you a question, mga kapatid, today. What are you spending your life on? Saan natin iginugugol ang ating mga buhay? Saan natin inuubos, mga kapatid, ang ating mga sarili? Amen? If God has given us the gift and the free invitation, mga kapatid, of salvation, bakit hindi natin i-accept ito, mga kapatid? How can we invest more on this world rather than God, mga kapatid? All throughout the week, binigyan tayo ng Panginoon ng isang buong linggo, mga kapatid. Isa lang ang hinihingi niya. Hindi pa natin magawa. Kapag weekdays, mga kapatid, ilang oras lang ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Pero hindi pa natin maibigay sa Panginoon. Di naman siya nagalit. Amen? Hindi naman siya sumumpa sa atin, mga kapatid. But He continuously give His grace upon all of us, mga kapatid. So, mga kapatid, you don't need money to receive greatest blessing from God. Just an open heart. Subukan mo lang, kapatid. Buksan mo lang yung puso mo. Papasukin mo lang ang Panginoon, mga kapatid. I-accept mo lang ang invitation. And the willing faith. Sabi niya, come to Him, and He will satisfy your souls. Amen, mga kapatid? Amen? We are ready to fulfill our soul, mga kapatid, and satisfy it with the Lord. Amen? Hallelujah. Sabi ng Isaiah 55:1, mga kapatid, na parang it sounds strange, mga kapatid, na pwede tayong bumili without our money. Without, mga kapatid, hallelujah, but only the currency of the kingdom of God. What are this? It is our faith, our humility, and our obedience to the Lord. Hallelujah. The greatest example of buying from heaven is found in Revelation chapter 3, verse 18, which is the Laodicean church. Amen. They are rich materially, but God acknowledged them as poor in spirituality. Tingnan niyo, mga kapatid, mayaman na sila. Sabi niya, mga kapatid, I counsel you to buy for me gold refined in fire. Nakikipag-trade in ng Diyos, mga kapatid. Nakikipagpalit. Ang sabi niya, ba't hindi kayo bumili sa akin ng gold na refined in fire, so that you become rich. Pero mayaman sila. May kakayanan sila. Malaking church sila, mga kapatid. And the white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness.
Let the Lord open our spirituality, mga kapatid, today. Amen? Mayaman ka, puno ka ng magagandang bagay sa iyong sarili. Nararamitan ka, pero ang tingin sa iyo ng Diyos ay hubad. And salve to put on your eyes so you can see. Amen? Sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang kailangan natin, yung pananampalataya that is tested and purified with trials. That is gold. Kailangan mo ng gold, kapatid. Ano yung gold na yan? Pananampalataya, mga kapatid. Palaguin natin yan, pagyamanin natin yan, mga kapatid. Yan lamang, mga kapatid. Amen, ay sapat na sa harapan ng Diyos kapag nakita niya yung pananampalataya natin. Willing tayong lumapit sa Kanya, mga kapatid. Amen, nakahanda ang Diyos na tayo'y pagpalain, mga kapatid. Salvation that is free gift. Amen. Just believe in the Lord Jesus Christ. Hallelujah, napakaganda, mga kapatid. Ang sabi niya, mga kapatid, let us be refined in fire. Kaya kung may pagsubok ka, mga kapatid, hallelujah, I encourage you, mga kapatid, na patuloy tayong matuwa, mga kapatid, mag-rejoice sa harapan ng Panginoon. Rejoice, and again, I say rejoice, sabi ng Panginoon. Because that will make your faith tested and purified. Amen? Hallelujah. Panatilihin natin, mga kapatid, sa ating buhay ang salita ng Panginoon. Ang ating pananampalataya. Amen? So, kahit ano, mga kapatid, ang dumating sa buhay natin, magpatuloy tayong humble and obedient sa harapan ng Panginoon. Let us all, hallelujah, come in repentance in the Lord. Kahit ganong pagsubok, mga kapatid, kahit ganong kahirap, kahit na natitisod na tayo, mga kapatid, magpatuloy lang tayong lumalapit sa Panginoon at nagpapakumbaba. Mga kapatid, hallelujah, hindi tayo magagawa yan sa Laodicean Church. Tayo ay magiging mayaman sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Amen. We are clothed, hallelujah, in the righteousness of the Lord and truth, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Huwag natin gagayahin yung rich young ruler, mga kapatid. Ilang beses nang pinipreach ng ating buting pastor yun dito, mga kapatid. Na siya'y umuwi, mga kapatid, ng malungkot. Gusto ba natin maging malungkot ang buhay natin? Mga kapatid, ang sabi niya, mga kapatid, go and sell what you have, mga kapatid. Kasi alam niya, mayaman yun, mga kapatid. Sabi niya, Jesus told him to sell everything and follow him. That is an invitation to buy from heaven. Yung pala yun, mga kapatid. Kaya pala gusto ng Panginoon, ibenta niya kung anong meron siya. Hindi para maghirap siya, mga kapatid. Hindi gusto ng Diyos na nahihirapan tayo, mga kapatid. Amen? Hindi gusto ng Diyos na naglulugmok tayo, mga kapatid, o pinanghihinaan tayo. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, makasama natin siya, mga kapatid. Amen? Kasama natin siya sa paglilingkod. This is a wisdom from the Lord, mga kapatid. Tanungin ko lang kayo. Naglilingkod tayong lahat sa Panginoon, tama? Naglilingkod ba tayong lahat sa Panginoon? Kasama ba natin ang Diyos? Kasama ba natin ang Diyos, mga kapatid? Siguraduhin natin kasama natin ang Diyos kasi ang Panginoon mismo nagtanong, mga kapatid, sa rich young ruler na yan. Amen? Kung totoong pinaglilingkuran mo ako, sundin mo ang lahat ng utos. Nasunod na ba natin ang mga utos? And then, sabi nung rich young ruler, nasunod ko na, Lord. From 1 to 10. Kabisado ko yan, alam ko yan, Lord. Teka lang, may nakakalimutan ka, sabi ng Panginoon. May nakakalimutan daw tayo, mga kapatid. May nakakalimutan daw tayo. Alam niyo ba yun ang nakakalimutan natin? Baka meron ka pang hindi na ibibenta para sa Panginoon. Baka meron pang natitira, mga kapatid, sa ating mga puso. Amen? Baka meron pa tayong itinatago, mga kapatid. Gusto ng Diyos na ibenta mo yan, mga kapatid. Ibenta mo yan sa Kanya. Ibigay mo yan sa Kanya. Amen? Ilagak mo yan sa Kanya, mga kapatid. Ano man yung laman ng bulsa mo, ng puso mo, ng isip mo. Hallelujah. Gusto ng Diyos yan. Kapalit ng kaligtasan na iniaalok ng Diyos. Amen?
Gusto natin ng eternal life, mga kapatid. Amen. Sa umagang ito, God is giving us the wisdom, mga kapatid. May kulang. May kulang, mga kapatid. Hallelujah. Iniisip na natin, mga kapatid, ligtas na ako. Baptized na ako sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pero may kulang. Sabi niya, mga kapatid, come and drink the water. Salvation. Come and drink the wine. Take it with me. Take it to me, sabi niya, mga kapatid. Bilhin niyo sa akin yung wine, the Holy Spirit of the Lord, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kailangan natin, mga kapatid, ng mga ito, mga kapatid, for us to be able to have that eternal life, mga kapatid. Para maging sure, mga kapatid, yung kaligtasang tinanggap natin ng libre. Amen? Libre na nga, mga kapatid. Sabi nila, pera na nga. Naging bato pa. Amen? Baka hawak mo na yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Baka mabitawan mo pa, kapatid. Baka mawala pa. Ingatan natin, mga kapatid. Amen? Huwag nating hahayaan na hindi mapulfill yung kaluluwa natin. Hindi mapuno ito ng Diyos, mga kapatid. At maghanap ito sa labas. Huwag nating hahayaan, mga kapatid, na yung nararanasan natin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, ng salita ng Diyos, mga kapatid, sa rich young ruler, sadly, he walked away because he wasn't willing to trade earthly riches for heavenly treasure. Are you ready to trade into the Lord, mga kapatid? Ano man ang hawak mo, are you ready to trade into the Lord, mga kapatid? Hallelujah! Nakahanda ba tayo na ipagpalit ang mga bagay na nakapagsasaya sa iyo ngayon sa mundong ito, pero hindi mo makakamit ang kaligayahan mo sa langit, mga kapatid? Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. When we exchange our worry for prayer, we buy God's peace. Alam niyo ba, mga kapatid, every time that you will pray, you are buying peace to the Lord. In Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, amen. Hallelujah. Na, mga kapatid, let us do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, petition, and thanksgiving, present your requests to God. Kapag yan na ilagak mo na sa paanan ng Panginoon, kapag naidulog mo na sa Panginoon, kapag nasabi mo na sa Diyos, di ba ang payapa ng puso mo? Kahit ganong iyak mo, mamagaman yan, mga kapatid, sumakit ba ng ulo mo sa kaiiyak, pero pagkatapos mo manalangin, napakasarap itiwala sa Diyos ang ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. In verse 7, sabi niya, mga kapatid, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. When we exchange bitterness for forgiveness, we receive joy. In Ephesians chapter 4, verse 32, hallelujah. Sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, matuto daw po tayong magpatawad. Amen? Kung meron pa po tayong sakit, mga kapatid, hindi pa gumagaling yung mga puso natin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, be kind and compassionate to one another. Forgiving each other just as Christ, God, forgave you. Ano man yung dala-dala natin sa puso natin, makakatanggap ka sa Panginoon ng kapahingahan, kapatid. Kagalingan. When we exchange our plans for God's will, we receive His purpose. Anong mga pangarap mo? Anong mga nais mong marating, kapatid? Anong gusto mong maging success sa buhay mo and achievements? Why not try to trade that to the will of the Lord, mga kapatid? At makikita mo kung anong nais ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Ang makikita mo yung plano ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Amen. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, alam kong alam niyo na to, mga kapatid. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding, and in all your ways, acknowledge Him. Amen. Praise the Lord. And He will straight your paths, mga kapatid. Hallelujah. Napaka-buti ng Panginoon, mga kapatid, na
Kahit na hesitant tayo, mga kapatid, kahit nahirap tayo, mga kapatid, na makipagpalit sa Panginoon sa mga bagay na laman ng ating puso, ng isip, sa bahay o babagay at buhay na tinatamasa natin. God is still inviting us to come into His rest, mga kapatid. Heaven's riches are freely given, but they required an exchange. Are you willing to trade in today, mga kapatid? God's asked to let go of the temporary things so He can fulfill us with external blessing. What you are willing to buy from heaven today? Anong gusto mong bilhin sa Diyos ngayon, mga kapatid? Ang kaligtasan ba? Ang kagalingan ba? Amen. Ang kapayapaan ba? Ang kapahingahan ng iyong puso? I want to tell you the great exchange, mga kapatid. May I ask someone, mga kapatid, that I could give my gift? Can I give you a gift? Who wants to be willing to receive a gift from me? Anyone? Sister Rhea. Sino pa? Yan. Ito ang mga ano nila, mga love language nila. Makareceive ng gift. Alas! Si Ate Eve. Walang kumuha nung isang buo. Gusto nila isa-isa. Ngayong naibigay ko yan sa inyo, mga kapatid. Yan laman ng box na yan, mga kapatid. Ang laman yan ay, it represent your pride, your sin, our self-centeredness, mga kapatid. Amen. It all became an empty box. Those are all empty in the sight of the Lord, mga kapatid. Hawakan nyo lang yan. Yung sin, yung worry nyo, yung pride nyo. Carry all those burdens, all those mistakes, all those fears and pride, mga kapatid, thinking that they have value on you because you received them. Ano pa ba yung mga bagay na hawak-hawak natin ngayon sa buhay natin, mga kapatid? But in reality, those things na ibinigay mo sa buhay mo, those are empty. It cannot give us real peace and hope. But I have another one. I have here another one for an exchange. Sino yung mga kumuha sa akin kanina? Pwede po ba tayong tumayo? Siyempre, nakita niyo maganda yung box ko. This box represents the gift of God. Ang laman nito, kapalit ng mga natanggap nyo. Gusto kong ipakita sa inyo sa umagang ito, mga kapatid, na kahit ganong nagpapasaya yung mga bagay na hawak-hawak ninyo, kahit anong natanggap ninyo sa buhay ninyo, gusto kong malaman nyo na walang hihigit sa tatanggapin mo kay Kristo. So if you are not receiving the Lord right now, let the Lord speak to you.
Tanggapin mo si Kristo, kapatid. Because His gifts is more than what you acquire in this world. Hallelujah. I feel the presence of the Lord, mga kapatid. Yung kapaguran mo sa church, kahit na antok ka na, kahit na pagod ka na, mga kapatid, didiretso ka pa rin sa church para mag-pray. Yung mga panahon, mga kapatid, na may karamdaman tayo pero nakikita pa rin tayo sa church, mga kapatid. Naglilingkod pa rin tayo sa harapan ng Diyos. Yung mga panahon, mga kapatid, na puno na tayo ng struggles, mga kapatid. Ang lahat ng tao ay pinipersecute na tayo, pero but you still here in the church, mga kapatid. Yung mga panahon, mga kapatid, na you are giving up on God, but still you hold on to His words, mga kapatid. Sa mga pangako ng Diyos, hawak-hawak mo pa rin ngayon, mga kapatid. Gusto kong ipakita sa inyo, mga kapatid, na this is only what you have, but this is the Lord is given you, mga kapatid. Hallelujah. Can I ask, mga kapatid, yung mga kumuha dito kanina na kunin nila yung gusto nilang gift. Amen. Kuha kayo ng gift. Your freedom. Amen. Your joy, your peace. Mga kapatid, an exchange for those. Hindi yan na ito. Ito yung sa'yo. Yan. Yan. Okay na yan. Palagi. Then, eto na ngayon yung kukunin ng Panginoon. Higit sa daladala mo, kapatid, amen, mas malaki ang ibibigay ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. Palakpakan naman natin sila. Thank you, mga kapatid. Ang laman nito, mga kapatid, ay sin, pride, worry, self-centeredness, and pleasure. But this one is joy, peace, mga kapatid, amen, freedom, salvation, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ano man, mga kapatid, yung ating daladala sa umagang ito, mga kapatid, ang Panginoon ay nakahanda kapalit niyan. Are you willing to let them go, mga kapatid? Are you willing to exchange for a great exchange, mga kapatid? Nakahanda ba tayong ipagpalit yan sa harapan ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ilalagak natin ang ating mga puso sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Ibibigay natin sa Diyos na buhay ang ating mga, hallelujah, alalahanin, mga kapatid. Ang sabi ng Isaiah chapter 6 verse 61 verse 3, He gives beauty for ashes. Grabe, mga kapatid. Anong ganda ng isang abo? The oil of joy for mourning and the garments of praise for the spirit of heaviness. Kaya kung ikaw ay nabibigatan ngayon, mga kapatid, magpuri ka lang. Amen. Ibigay mo lang sa Panginoon, itaas mo lang ang iyong mga kamay, tawagin mo lang ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Exchange that. Amen. For the peace of the Lord. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and new has come. Matagal na tayong binago ng Panginoon, mga kapatid. Matagal na tayong, mga kapatid. Hallelujah. Pinuno ng Panginoon. Huwag nating hayaan maging empty tayo sa mundong ito, mga kapatid. Do not let the word drain you, mga kapatid. Hallelujah. But ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28 verse 30, 11:28 to 30, come to me, all who are weary, and I will give you rest, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ano ngayon ang pinanghahawakan mo, mga kapatid? Ano ngayon ang daladala mo at willing mong ipalit, mga kapatid, sa blessing ng Panginoon? Hallelujah. Tayong lahat, mga kapatid, ay tatawag sa ating Diyos na buhay